Alam, pagdating sa disaster ang mga taga-Pantawid, ano? Kasi alam nyo eh, mali. Si Ate Dara kasi, hindi, yun po talaga. Pero kasama yun sa inyong family, FDS, Family Development Session, ano po? Dapat kasama yan, ano po? Yung inyo pong naglilinis, kasama din yun? Kasama din? Okay. Ngayon po, ang gusto po namin mangyari, malaman niyo po kung ano nga ba yung pinag-uusapan natin patungkol sa disaster at saka yung mga hazard na yan. Ano po? Okay? Bakit ba ang Pilipinas ay maraming disaster? Ito po yung reason. Nagbigay sa inyo nito? Tama po. Sige po. Ring of fire. Hindi nga. Ayon nga sa data daw. Data. Okay. Okay. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin po, napapalibutan po tayo ng mga bulkan, trenches, and fault, yung buuan. Ano po? Sa tingin nyo, ano yung pinakamalapit na bulkan dito sa bayan ng Dolores? Taal. May nagsasabing Taal. May nagsasabing Mayon. Banahaw. Bakit niyo po alam? Saan niyo po narinig na yung bulkan, yung bundok Banahaw yung bulkan? Wala na, may butas daw doon. Saan po? Sa history. Okay. At ang sabi daw po, ang bundok Banahaw ay ang laman ay? Oo nga po. Tama po. Ayon po sa pagsasaliksik, kung sa 300 volcanoes, may 24 active volcanoes po, ang bundok Banahaw po ay aktibo. At pag-aaralan po natin kung kailan siya huling pumutok. Malalaman niyo po mamaya. Ano po? Sabi po, 20 earthquake daily. Kada araw daw po, 20 na paglindol. Ano? Bukod pa yung sa gabi. Nung nakaraan, bukod sa atin kung sabi ko yung gabi. Nung nakaraan po, alas 7, lumindol sa Bordeaux 3.8. Gabi po yun. Tandaan po mga kasama ha. Lilinawin natin yan. Ang lindol po, wala po pinipiling oras ha. Iba yung iniisip nyo na lindol. Bakit kayo nakangiti? No, ibang lindol. Kasi nung nakaraan, sir tama, nagtala ng 3.8 sa Bordeaux Quezon. Oh. Kanina. Kanina ay, kunin nyo, ilan pong magnitude? 3. Okay? Yan, yun, alam nila, kasi meron po tayong system na ginagamit, nalalaman natin kung gano'n kalakas. Nasusukat kung gano'n kalakas yung isang lindol. Naramdaman nyo ng nakaraan ng Biyernes. 5.8. Lindol. Ngayon, intensity 3 po ang naramdaman natin sa bayan ng Dolores. Nasaan kayo? Nandun. Ako po, kaya naramdam ko, nasa CR. Totoo po yun, nasa CR. Nakalip po ako nun. Kaya nakakatakot. Ramdam niyo pag nakaupo. Opo. Pero, Ramdam na nakahiga. maraming barangay yung nagsasabi, pag lumindol daw po, kailangan maligo ang mga buntis. May buntis po ba dito? Wala. Ayun. Tuloy po ba yung binabasa yung buntis pag naglindol? Ayun. Pati baboy, tama. Pati baboy, pati hayop, gano'n. Sabi ha? Okay. Next. Ayan. Medyo malabo lang po yung screen, pero kung mapapansin niyo po, ano po yun? Sige po. Kung mapapansin niyo po dito sa screen, medyo malabo lang, meron pong mga bukang, may mga guhit na maliliit sa Pilipinas. At yan po yung dahilan kung bakit nagkakameron ng paglindol. Yung tinatawag nating trenches and fault o yung luwang. Opo. Sa part po ng Bordeaux, malapit po dyan ay yung tinatawag na Ginyangan Fault. Infanta Fault. Meron din po dyan. Yung Guwang Bakra. Kung saan lumindol, magkikiskisan po yan, mas malaki ang chances na gumalaw ang lupa. At sa bayan po ng Dolores, kung mapapansin niyo po,
walang buang. Pero, hindi pa rin po ibig sabihin na walang chances na lilindol. Kasi nakaramdam tayo ng magnitude 3. Nung nakaraan, intensity 3, nakatumbas, pag naglagay po kayo ng 5 piso sa lamesa, magiging 10 piso na siya. Hindi, gagalaw siya. Ganon. Gagalaw. Ganon po kalakas yung magnitude 3. Siguro ramdam. Sino po yung barangay po tol? Naramdaman niyo po nung Friday? Sila yung nakigay mo. Naligo kayo? Sabi niya. Sa barangay mo ano po? Yun. Sabi po ng mga eksperto, sa pagtaas po ng lokasyon, sa paglakas po ng inyong ramdam ng lindol. Ano po? Ayun. Ayun po ay imagine, Mumburao, Occidental, Mindoro ang epicenter. Napakalayo. Pero intensity 3 po kaya. Okay, balik po tayo. Baka hindi ko mamit yung 2 oras. Okay, ayun po. Dito po, sa ating kanang bahagi yung Philippine Trench, Manila Trench po dun sa kabila. Alam niyo po yung Dabiguan. Opo. Nakikinig niyo po sa balita. Opo. Yun, ayon sa eksperto, sa Dabiguan daw po, pag daw po ito'y tumama sa kamay nilaan, ang mamamatay daw po ay 50,000 ang mamamatay sa kamay nilaan. So sobrang lakas nun. Magnitude 8.7 na tinatawag nating Dabiguan. Yung pong Dabiguan, ginagamit lang pong terminologies. Pero bawat probinsya po may Dabiguan. Yung nangyayari sa General Santos sa Davao, Dabiguan na rin po yun. Kasi meron po itong tinatawag na Cotabato Trench. Yun naman po yung nagtitrigger na magkameron ng lindol. Ayan. Medyo malabo po. Pero dito po sa part na to, ito po, dito nakalokasyon ang bayan ng Dolores. Yung mga nasa unahan, kita nyo po, San Pablo. May triangle po dyan, na kulay pula, at saka dito. Ibig sabihin, sila po yung mga active volcanoes. Ito po ang bundok Banahaw, at ito po yung Taal Volcano. Pero, wala po tayong buang. Ang pinakalas na buwang ay nasa may Kanlubang, Kalamba. Yan yung West Valley Fault. Mula Bulacan hanggang Kanlubang, Binyan. Ito po, Infanta Fault. Kaya minsan, lumilindol sa part ng Sierra Madre. Kasi gawa po nitong sa Infanta Fault at ito pong Ginyangan Fault. Malayo po tayo sa fault. Na po. Yan. Pero ang iingatan po natin ay ang Bundok Banahaw. Pero pag-aaralan po natin yan kung kailan siya huling pumutok. Okay. Matagal na nga po. Pero, ang sa eksperto, wala naman siyang chances. Ano po? Active siya pero walang chance. Ito po, ang Infanta Fault. Then, yung Ginyangan Fault, yan po yung binabantayang fault sa buong Quezon. Yan. Kasi po, yung mga fault na yan ang nagtitrigger na pwedeng lumindol. Okay. Ayan. Dito po, sa part ng Marinduque, meron din, pero malayo na po tayo. Nandito po tayo sa part na to. Okay. Yung nasa screen po na tuldok, nakakala may pellet gun yung binabala. Yan po yung mga naitalang lindol na sa Pilipinas. At kung mapapansin niyo po, sa part po ng Palawan, wala pong nakatala na paglindol. Bakit? Ang ganda ng tanong ni Ate Dara, talagang yung bukod sa ibibigay niya yung merienda niya, nagtatanong pa siya, aktibo, ano? Bakit ang Palawan ay walang nakitalang paglindol o mahina? Ang reason po dyan ay wala po silang fault o trenches. O walang nakaluhi. Kaya hindi nalindol sa Palawan. Sa Palawan, sa ba kayo nakuha ng pera? Sa Palawan po. Hindi yun na, iba yun na.
Iba yun. Pero Palawan po yan. Sa Palawan. Hindi po nalit doon. Okay. Sa lahat na Ayan naman po, kung mapapansin mo mga nasa likod, yung kulay black and white na bilog, ang tawag po dyan ay epicenter. At kung mapapansin niyo po dun sa screen, ay malapit po sila sa karagatan. Ano po? In case po na lumindol, anong kasunod po kung malapit sa karagatan? Tama, tsunami. Paano nyo nalaman yung tsunami? Ayon sa balita. Kung halimbawa, yung lindo, yung lumbo, pag-aralan naman po siya. yung lumbo, yung ating hindi, tawag doon? Gunaw, sorry. Thank you, parang hindi ka Dolores. Yung gunaw, nagkameron ng tsunami, mataas na pag-along ng tubig. Anong tawag doon? Tsunami pa rin? Hindi, wala po, hindi pwede magka-tsunami. Tsunami lang yun, maliit lang. Okay, hindi po walang chances na Bahala mo. Bahala. walang chances po na magkameron ng tsunami sa bayan ng Dolores. Ha? Dalawa? Wala. Wala po tayong dagat. Tama po yan. Bibili pa lang. Bibili pa lang tayo. Okay? Naunawaan po yung mga nangyayaring lindol sa buong Pilipinas. Okay. Yan. Ayan po, taong pong 1888, lumindol po sa probinsya ng Quezon. Tinamaan, buhay ka na nun? O, hindi pa 1888 yan, ate. Okay. Na nadamage daw po yung Lukban at Kabinte. Next. 1968. Nanay, kailan po kayo pinanganak? Mawalang galang na po. Okay. Naramdaman niyo po itong sa kasiguran. Intensity 8 po noong 1968. Bata pa po kayo noon. Opo. Hindi si Ate Dara ay matanda na. Okay. 7.3 magnitude. Ganun kalakas ang nindol. Yung kasiguran po, part ng Aurora yun ngayon. Dati, sa part ng Quezon. Kaya natala po din sa Quezon, yung 7.3 sa kasiguran. Then next, Ragay Gold noong 1973, nagkameron lang din doon. Ayun. Alamin ako. Yung nagbahan siya. 73, Ragay Gold 7.0. Yung Ragay, malapit na po sa Bicol. Pero part pa rin po ng Quezon, yung mga nadamage po doon. Yes po, malapit po doon. Then, July 16, 1990, kung nabalitaan niyo po, yung sa Baguio, yung Gumuhong Hotel, Hyatt Hotel. Ayan po. 1990, sinong buhay na po noon, 1990, taas na kamay. Oh, dami na. Halos lahat na ano po. Yan. Kaya meron po ng paglindol doon, noong July 16, 1990, napakalakas kung Luzon po ay apektado. Sir, wala na tayong upuan, yung iba wala. Wala, ikaw nag-asawa. Baka lumindol eh. Aga ako nag-asawa. Ano? Okay. Next, ano po ba yung dapat natin gagawin pagka lumindol? Yung napilitan, di. 7. Uy, very good. Duck over and hold. Mag-18 naman na. Alam mo po ba yung nangyari sa Davao? Wala ko nagkanak din Sa Davao, wala po din yung area, yung sa school. Yung mga bata, nag-drop cover o duck cover and hold, ngunit yung mga magulang, hindi alam ang gagawin. Sila yung unang nagpanik. Tama po? Napanood niyo po? Kasi ang reason, pagdating po sa school, kung tinuturuan po natin, yung mga bata, alam na nila yung gagawin nila. Pero yung mga magulang, hindi nangyayari yun. Hindi yan maaaring nandun. Dito nga po nakaraan, yung Bernes, nag-intensity 3 eh. Wala tayong pot and trenches. Kano sabihin natin hindi mangyayari. Ano po? Dapat, pinaghahandaan natin. Tama. Ang gagawin po natin ay drop, cover, and hold. Pero may lima po tayong dapat tandaan pagka lumilindol. Una, sa tingin nyo, ano po yung dapat natin gawin? Okay? Bukod sa huwag mataranta, pero tama. Ano po? Lalayo sa mataas na building kasi may baka pumatak sa ulo. Tama din po, pero may dapat una tayong gawin. Yun, may narinig ako doon. Very good. Ang nakakalimutan po natin ay ang magdasal. Kasi kung hindi po tayo magdadasal, matataranta po tayo. Tama? Una gagawin, magdasal. Kaya nga po ang ating team sa bayan ng Dolores ay Unlad Dolores, ay unahin lagi ang Diyos.
Ibig sabihin, magdasal. Pangalawa, huwag magpanik, sir. Hindi mo masasabi huwag magpapanik. Kaya ka magdadasal. Ay, galing sila sa kwarto. Kailangan magdasal Makulong ka. sila hanggang Kasi, okay na galing sa kwarto. pag ikaw ay hindi nagdasal, may chances na magpanik ka. Pag nagpanik ka, mawawalan ka ng diskarte, kawawa yung pamilya mo. Ano po? Tapos, Okay? Pangalawa, huwag magpanik. Pangatlo, ano yung gagawin natin? nakakahinga ka. Hindi pa po. Ang pangatlong gagawin natin, sabay-sabay po yung tatlong yun ha. Magdasal, huwag magpanik, alamin kung sino yung walang kakayanan sa bahay. Nalunitan yung bro. Nalumikas. Kung may kasama tayong may sakit, may matanda, may buntis, may kapansanan, tulungan. Nalumikas. Okay? Kasi sila, may iwan sila. Ano? Okay, magdasal, huwag magpanik, alamin kung sino yung vulnerable na kakayanan, pang-apat pa lang, saka kayo po magka-drop, cover, and hold. Then, panglima, lilikas po kayo sa pinaka-open space o ligtas na lugar. Okay, Sir Ruben, pakita nyo sa ating mga kasamahan kung paano ang tamang drop, cover, and hold. Yan. Papakita po ni Sir Ruben. Palakpakan po natin, hindi po siya nalapit hanggang hindi pinapalakpakan. Okay, drop, cover, and hold. Una, huwag magpanik, magdasal, alamin kung sino yung pinaka walang kakayanan at yan po yung forma ng drop, cover, and hold. Bakit? Ganyan. Ang tawag po namin dyan ay tripod position. Kasi po, kung si Sir Ruben po ay nakatrap, may chances po na pag lumindol ay mauga. Sorry, sir. Pero kung siya yung tripod position, kaya niya po. Ano po? Yan po ha. Kita po? Huwag po natin, gawin po natin seryoso. Ano po? Kasi may pagkakataon po na hindi natin alam kung kailang darating ang lindol. Ayan. Si Sir ay titingin sa taas. Kaliwa kanan, baka sakaling may bumasag. Bagsak. Okay. Okay. Yan po ha. Welcome. Hi guys. Welcome back. Okay. Yan. Palakpakan po natin si Sir Raymond mo. Nag-aaral po po sa Harvard. Okay. Yan. Kung nandito naman po kayo sa mga ganitong area, pwede niyo pong gamitin. Ano sa tingin niyo po? Napantakip sa ulo. Libro. Libro. Sa tingin niyo po, kita okay lang. Si Tutoy, may iwan, kaya niya makaligtas kung sakaling lumindol. Huwag naman sana. Yan. Kaya dapat una natin alamin kung sino yung walang kakayanan. Ano po? Okay. Yan. Una, ang gagawin? Magdasal, huwag mataranta, alamin kung sino yung walang kakayanan, drop, cover, and hold, at lilikas sa pinakasafe na lugar. Okay. Ito po ay practice natin. Anong gagawin natin in case na lumindol? Ang signal po natin pag nilindol na ay pito. Okay ha? Mag-ready po tayo. Wala po kaming makikita ang nakatayo lang. Ano po? Hingin po namin yung partisipasyon nyo kung paano po yung gagawin natin kung saan lumindol. Kasi kung hindi po kayo gagawa ng drop, cover, and hold, uy, magre-ready sila ha? Hindi po namin alam kung natin po kayo. Okay? Sure naman, ang daming hiling. Eh, kasi po, kaya po namin tinuturo ito, kayo po ang magtuturo sa inyong mga bahay. Ang dapat gagawin. Ano po? 100%. May chances po na makaligtas kung nag-drop, cover, and hold. Okay? Okay po. Tandaan niyo po, ang lindol ay walang sign kung kailan darating. Hindi sinasabi ng taga-munisipyo na, ako po sir, lilindol. Okay. Ano? Okay? Kalimitan po pag nalindol, nagwawangwang po yung ating ating siren. Ibig sabihin po nun, mahapang wangwang may lindol. Pero pag 35 lang, alas 8, alas 12, alas 5 lang po yun. Pero pag mahaba, nalindol. Okay? Mag-ready po kayo. Baka habang mag-discuss ako, naglilindol.
Okay. Huwag niyo itulak yung ulo. Bulto na naman po tayo. Yan. Halimbawa, ayun doon. Ang gagawin natin. Yan. Yung iba. Yan. Okay. Galit doon. Yan. Okay. Okay, wala mo na tatayo. Wala mo na tatayo. Alam mo bakit? Sa tuloy na buhay po, pag lumindol, nagsishake po po yan. Ano? Okay. Okay. Lahat po, nasa si Nita. Huwag na po nanay. Kasi kayo ang unang ililigtas dyan. Okay. Kayo ang po tayo lahat. Ayun po. Nakakatuwa. Palagdahan niyo po ang inyong mga sarili. Ano? Okay, participate po kayo. Okay, may pagod. May sumakit ang tuhod. Ha? Okay. Pero tandaan niyo po, tuloy yung nangyari sa General Santos City, ganyan. Huwag naman po sana. Ako po yung may share lang po sa inyo, mga kasama. Doon po sa bandang kanan niyo po, nakikita niyo yung malaking imahe. Ano po yun? Doon sa bandang kanan mo. Si Berry. Ang mahal na Birhen Dolorosa. Lagi ko pong sinishare, ano? Ako pa hindi katoliko, mga kasama. Pero simula po nang yan ay naitayo, dyan sa posisyon na yan, walang malakas na bagyo ang dumaan sa bayan ng Dolores. Naniniwala kayo? Panahon ng paeng, wala pa yan. Pero yung mga dinadanas po natin na pag-ulan, pagbaha, hindi po ganun kagrabe, di ba? May lumikas po sa inyo. May nag-report sa mga ML nyo nung nabagyo. Wala din. Bakit? Dapat nag-report kayo na kahit yung simpleng sa mga parent leader nyo na PL, ano ba tawag PL po ano? Ligtas po kami, safe po kami dito. Wala kami sa Tinas, dalan mo kami dito. Pero yung ganun lang pa yung simpleng pag-update. Malaking tulong na yun. Isa pong rason kung bakit po kami nagpapatraining ng ganito para po sa inyo mga sarili pa lang, alam niyo na yung gagawin niyo. Oo, nandyan yung barangay, nandyan yung ating mga barangay opisyal. Pero pagdating sa inyo, alam niyo na yung gagawin niyo. Di ba po? Sa panahon po ngayon mga kasama, wala tayong aasahan kundi yung sarili lang natin. Tama po? Mababaan ba tayo ng mga senador? Oo. Kaya sa ating sarili pa lang, sarili na natin po maasahan natin. Ano po? Yung pong barangay, limitado lang po ang pondo nila pagdating sa usapin ng disaster. Tama po? Okay. Kaya sa atin pa lang, tayo po, yung ituturo po namin ihanda sa inyo, mga dapat ihanda, utay-utay na po natin. Ano po? Utay-utay na natin. Okay? Ayan. Balik po tayo dito. Ingat po kayo, baka magbuwang-buwang ulit. Hindi, joke lang. Sa beses lang yan. Dito po sa screen natin, makikita niyo po, yung may bilog na yun, pinalaki lang, Bundok Banahaw at Taal Volcano. Noong way back 2020 po, pumutok ang Bulkang Taal, apektado ang Dolores? Opo. Tama po. Sa Barangay Santa Lucia po, kagawad pa lang ako noon, 1,000 na ang mga taga Batangas na lumikas. Yung Abo, di ba po? Aspol. Tama. Thank you. Yun. Kung mapapansin niyo po, madaming taga Batangas ang lumikas pumunta dito sa bayan ng Dolores. Dahil devastating o sadya pong mapaminsala ang nangyari doon sa Taal. Namatay ang mga baka, mga alagang baboy, halos lahat ng bahay ay nakagulan ng abo. Okay. Yan. Alas 2, o di isang oras na lang, ano po? Mount Banahaw, nag-erupt po siya ng 1730. 1743, 1843 at 1909. May nakaabot po nun? Wala. Doon si Sir tatanong, wala nakaabot nun. Ano? Yan po yung mga panahon na nagkameron po ng pagputok ang bundok Banahaw. Kung mapapansin nyo, pagpapunta po kayo ng Lucena, yung kaliwang part nyo po, nandito ang Banahaw, ganyan po ang itsura, may bukang. Opo, naka-letter U,
yan po yung mga panahon ng 1909 na nagbuga siya ng mud flow. Putik. Ano po? Yan. At malakas daw po ang pagputok. Kung mapapansin nyo sa Barangay Santa Lucia, nandyan yung area ng Calvario. Yung sa Kinabuhayan, may mataasan, mga rockfall yun na nanggaling sa bundok Banahaw. Okay po. Then next, ang Pilipinas po ay vulnerable o vulnerable pagdating sa bagyo. Ano po? Ang reason po, tayo daw po ay malapit sa Pacific Typhoon Belt. Kung kanina ay Pacific Ring of Fire, ngayon ay Pacific Typhoon Belt. Ito po. Mayaman po. Opo. Sabi mo, average 20 typhoons daily. Yung nakaraan po, Maymay, ano po? Napalitan niyo yung Maymay? Yung dolphin, international name niya yun. Ano po? Yung dolphin ngayon ay Luis. David Simpson. Luis lang po ang pangalan niya, ano po? Yan. Pero ngayon, ang nakaka-apekto po kung bakit makulimlim ay dahil po sa enhanced southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat. Okay. Destructive typhoon sa buong Quezon po. Noong 1995, nandiyan po, Rosing, Winnie, Yoyong, Glenda, at Ulysses. Pamilyar po sa inyo yung mga pangalan? Yan. Pangalan po ng tao ang ginagamit sa bagyo. At kung siya po yung mapaminsala, hindi na po siya ginagamit ulit. Okay? Next. Noong pong 1995, si Rosing nagtala ng malakas na hangin, widespread destruction, malawak ang pagkapinsala, at nawawalan po ng kuryente. Noong nakaraan po, sino nawalan ng kuryente po? Santa Lucia, ano po? Bulacan po, nawalan po, hindi, no? Putol, nawalan po ng kuryente. Bulacan Dos, hindi, ano po? Kalimitan, Barangay Kinabuhayan at Santa Lucia po nawawalan ng kuryente. Typhoon Winnie, 1,000 ang namatay sa Infanta, Real at General R. Ito po yung itsura niyan. Yan po. Kasi marami ang nag-illegal logging. Ano po? Kaya nag-lose ang kalupaan. Okay? Next. Typhoon Yoyong, wala na pong namatay. Typhoon Glenda, wala na rin na ikalang patay. Typhoon Ulysses, wala na rin pong natalang patay sa buong probinsya ng Quezon dahil may batas na po. Yung Republic Act 10121. Ipapaluwanan ko po sa inyo mamaya yan. Okay, ito. Gising pa po ba ang lahat? Okay. Ano po ang pinagkaiba ng hazard at disaster? Sir, ano nga ba yan? Ang hazard po sa Tagalog ay bantang panganib. Very good. Ang disaster po ay sakuna or kalamidad. Okay. Ano nga po ang hazard? Bantang panganib. Ano nga po ang disaster? Kalamidad. Ano po? Sakuna or kalamidad. Very good. Ang galing. Ay, tapusin na po natin ito. Okay. Yun po. Sa madaling paliwanag po, ang hazard po o bantang panganib ay pwedeng maging pinsala pero banta pa lang. Pwedeng maging pinsala sa buhay ng tao, kagamitan, ekonomiya, at kapaligiran. Pwede pa lang. Hindi pa tumatama. Okay? Kung halimbawa si Sir Brian ay nagbomotor, walang helmet, Kita din naman. bantang panganib o sakuna? Ang pangyayari sa akin, bantang panganib kasi ay walang helmet. Si Sir Brian na aksidente pag bumotor. Kita nyo, nagsumaba. Mabilis si Brian, napatuhon ka agad yung mukha. Walang galo sa katawan pero napatuhon yung mukha. Bantang panganib or sakuna? Okay. Yung lakas na pagkulan, bantang panganib or sakuna? Sino sumasagot na sakuna? Malakas na ulan, pag-ulan, bantang panganib or sakuna? Taas ang kamay ng sumagot ng sakuna? Panganib. Wala. Ano ba, bantang panganib or sakuna? Bantang panganib, ano yung pwedeng maging sakuna or kalamidad pag umulan?
Very good. Yun. Alam niyo na pinagkaiba? Okay. Nasaan yung parent leader? Tayo. Tayo ang ating mga parent leader. Nasaan po? Nagtago sa Ayan. Ma'am, dito po kayo sa unahan. yan. Dito. Okay, tahimik po. Tahimik. Nasaan po yung parent leader po? Tayo po, tayo po. Kaya ka, dito po kayo. Sige po. Okay. Subo lang yung uno lang. Kasi kumanya. Kumanya ng kalala. Mabilis lang. Huwag kang kakabahan. Tulog. Putol. Malaking dos. Huwag na sinasuntan siya. Apat yun. Pari na. Okay. Sabi na, hanapin kayo eh. Nayok, sabi na. Doon. Okay, ma'am. Kayo pong dalawa ay PA ng Barangay Bulacan 1. Sino yung apat na pinaka-aktibo sa inyong grupo? Hindi kayo. Sa Bulacan 1. Sige, bili. Sino yung apat? Sa ating mayan at si Ate. Kayo na dalawa. O, tiga dalawa. O, sige, pag-usapan nyo. Pag-usapan nyo. Ganun din sa inyo. Sa Talusina. Tigda dalawa kayo. Tigda dalawa. Oo, tigda dalawa. Dalawa lang sa inyo po lang yung dos. Tigda dalawa din po kayo. Okay. Tingnan natin kung paano nyo may papasa yung informasyon sa inyong mga tahanan. Okay lang dalawa. Ang pambato. Ang sa Talusina. O, kaya ba? Ayun. Okay na, wala ko sandi. Kaya na. Sali. Sali. Halika. Okay. Sa mga kaibigan lang po, may pambato? Ha? Kita. Naka-4A. Yan, dito po kayo. Kita. Okay. Yan. Sige na, dali. Para matapos tayo. Okay. Okay. Ganto po, ganto ha, ganto. Makinig. Almost 150 po kayo. Makipag-cooperate po, ano? Sumama ka na. Ha? Dalawa. Oo, sige po. Ganto po. Yan. Tama, very good. Next, nasa na yung dalawa? Sige, maganda. Aba, ay papating ng disaster, hindi pa pwede yung term. Hindi. Kailangan na sila, ganun po. Hindi. Okay. Hindi na ate. Okay, ganito. Dami din eh, dami ko nagpapayaran na. Hindi ka kasi. Okay. Dali na po, para matapos po tayo. Ilan po? Isa na? Dalawa, tatlo, apat, lima. Sabi na tayo. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, wala siya. Okay. Sige po. Okay na. Okay na yan, kung araw. Okay, ganito po. Kita, ikaw, dito na, sama na. Oo, okay. Okay lang. 1, 2, 3, 4. Ay, bilang po. Isa, bilang po. Mahilan yan. Hindi, ganito po. Bilang po tayo, isa, dalawa. Ha? Okay, bilang po. Isa po, dalawa sisik. Bilang po. Isa, dalawa. Kayo po. Isa, dalawa kita. Isa, dalawa. Lahat ng isa, magkakapartner po kayo, ha? Lahat ng dalawa magkakapartner, saan natin pwede gawin? Dito. Sige, dito. Okay. Dito po, pila po tayo dito. Lahat ng dalawa, lahat ng isa. Pila po. Okay na, dito. Nasaan po yung dalawa? Naku, ay lumilintin na. May isa ko na ka, hindi po alam kung sino yung isa. Hindi yung dalawa, okay. Okay. Okay, ganito po. Yung lahat ng one or isa dito po. Lahat ng two dito lang pila. Lahat na lang. Okay. Yan. Okay, lahat ng two dito.
Oo nga rin. Okay. Ano ba? Pantay ba? Pantay? Pantay? Pantay po, pantay! Pantay po, huwag kayo mahiya. Pantay di ayos unahan. Yan, ano lang po. Ay, simple yung instruction ay. Okay. Sige po, adjust pa. Ate Dara. Dito ba, dito? Okay. Okay, makinig po, makinig. Mga kasama. Hindi po natin kaya lahat yung activity, kaya sila po yung napili. Ano? Palakpakan niyo po muna sila. Okay. May reason po kung bakit kailangan ko pong ipagawa ito. Ano? Ha? I-discuss ko po sa inyo mamaya. Aalamin po natin ang pinagkaiba ng bantang panganib at sakuna. Okay? Bantang panganib, ibig sabihin, hindi pa na? Sakuna at kalamidad ay? Okay, very good. May tanong po ako, halimbawa, sunog. Sunog? Sakuna o bantang panganib? Bantang panganib, bakit? Yun, very good. Magaling ang sagot ni ate. Sunog, bantang panganib pala, hindi siya nasusunog. Ha? Nasusunog ang bakery sa Bicol. Bantang panganib o sakuna? Very good. Dahil nangyari na, ano po? COVID-19. Bantang panganib o sakuna? Sakuna. Dahil nangyari na. Pero may quiz. Okay, sa Rodel, nandito ka. Lahat ng magrupo, yung nasa unahan, si Ate Dara at si Ate Florilyn, ay nakaharap sa unahan. Pero yung iba, nakaharap sa likod. Sa likod po yung iba. Yan. Okay, ha? Wait lang. Ayan. Ang mangyayari, kung ang sagot po sa katanungan ni Sir Brian ay bantang panganib, imumustra po gantong itsura. Sir Ronel, nakamuso. Okay, kanino, pag-imusa nila. Nakamuso, ha? Okay. Kung ang sagot po ay sakuna or disaster, Mukasim. Yan. Okay yan. Pero, wait lang, may reason po yan na, may reason. May reason po bakit pinagagawa ko. Mamaya po, papalawan ko. Si Ate Dara, tatanungin ko si Ate Florilyn kung ano yung kung ang tanong po ba ay bantang panganib or sakuna. Kung pipiliin niya nasa unahan niya hanggang may pasa sa dulo, yung nasa dulo ang magmumustra sa akin kung tama yung sagot. Okay? Naintindihan po? Pero, wait lang. Itong challenge sa inyo, walang tatawa ha. Kasi, mawawala. Okay. Yes, sir. Bantang panganib. Walang magsasabi ng masagot bantang panganib. Ang sagot ay sa unahan. Okay, ready. Okay, ready po. May reason kung bakit ko pinagagawa yan na. Okay. Okay po. Ready. Walang titingin sa likod. Walang titingin po doon. Kayo po ang bantay ha. Kung talagang may natutunan po ba kayo sa aming mga dinidiscuss. Okay? Okay, ang tanong. Okay. Ready, go! Wala pong tatawa. Kung sabihin po ng disaster ang ating pinag-uusapan. May reason po yun na kung bakit ganyan. Okay. Nasaan na yun nasa unahan? Ano na? Ano po sagot? Ay, nauna. Bakit kumasibat sa kanyang muso? Ano po? Isa lang po. Ano po? Ano po? Hasad na disaster na lang. Kasi hindi ko maintindihan. Ha? Nauso. Ikaw? Ate, ano sagot? Wala ng tanungan. Ano po sagot? Paano po? Yun! Sige, ganito po. Kayo po ang magsasabi ng tamang sagot ha. Ano group nyo? 1?
Ang tanong po sa group 1 ay magnitude 4.6 na lindol sa General Santos City. Sa una, pero ang sagot nila ay nakanguso. Bandang pangalan. Tama po o hindi? Okay, bawi kayo ha. Nakanguso eh. Ang una, mukasing eh. Okay. Ang tanong po. Makinig po. Ang tanong po sa group 2 po. Group 2. Ang tanong po sa group 2 ay terrorist attack sa Marawi. Sa una o bandang pangalan? Anong sagot? Tita, nasan? Mukasing. Tama po o hindi? Okay, palakpakan mo lang din. Okay, yung nasa unahan punta sa gitna. Yung nasa unahan punta sa gitna. Punta po sa gitna. Para iba naman. Gitna po kayo, papapos na. Ikaw, ako. Yan, okay. Okay. Magulo. Okay, ready? Okay, ready, go! Wala akong iimik ka ng sagot, tamang sagot. Mustra lang po. Ano? Eh. Okay, ako sabi, ano kaya ito pinagagawa niya siya? Okay, ang sagot po ay yun! Okay, next. Check, ano po sagot? Yun. Ang tanong po sa group 2 ay nakalimutan ko. Malakas na pagkulan. Ba't ang panganib or sa una? Very good. Kalapakan niyo po. Ang tanong po sa group 1 ay bumaha sa Bulacan. Nakasim. Bukasim siya. Nakabukasim. Tama ang sagot? Okay, yun. Tama po ang group 1 at group 2. Okay. Palakpakan po ninyo ang aming mga kasama sa unahan. Yun, tapos na po. Okay? Okay. Dapat po, gagawin niyo lahat yun. Ang reason why po, kung bakit namin pinagagawa, ay para malaman niyo po. Para kumain ng sampalok. Hindi, kasamang kaslik. Para malaman, dun po sa aking mga kasamahan sa bahay, may mga walang kakayanan ng pagsalita. Walang may kakayanan ng makarinig. Mustra lang, ano po. Yun po yung challenge sa atin. Kung paano natin ipaalam kung ano yung natutunan natin dito. Ano po? Okay? Naunawaan niyo na po ang bandang panganib at sa una kung ano pinagagawa. Or lahat po tayo ganun gagawin sa unahan. Okay. Ayan. Magandang hapon po sa ating mga kasamahan sa DSWD. Ano po? Tutuloy ko na po, ma'am. Okay po. Sige po. Ayan. Ang sabi po dito, ang bandang panganib daw po ay maaaring makapiminsala sa buhay ng tao, kagamitan, ekonomiya at kapaligiran. Ito po yung mga example ng bantang panganib na natural. Typhoons, flood, storm surge, earthquakes, tsunamis, volcanic eruption, landslide, and drought. Sa ating po sa bayan ng Dolores, ang top 2 na bantang panganib ay pagbaha dulot ng pag-ulan at pagguho ng lupa dulot ng pag-ulan. Kung mapapansin niyo po, ang barangay Pinagdanlayan, may landslide. Tinabuhayan, may landslide. Kaya yung top 2 na bantang panganib sa ating lugar. Yung storm surge po, daluyong po yan. Hindi po nangyayari dito sa atin. Tabing dagat lang po. Yung tsunami, ano ang tawag sa maliit na tsunami? Tsunami, wala din yan sa atin. Ano? Hindi ako makapagano dun sa bumoy. Kasi meron talagang, ano tawag? Okay. Hindi ako sorry po. Then next, human-induced hazard o gawang tao. Kaya kung mapapansin niyo yung tanong kanina, terrorist attack sa Marawi. Ayan, meron dyan. Explosion, pagsabog, armed conflict, fires, incident, aircraft crash, pollution, civil disturbance. May kasama po yan. Human-induced, hindi nakitala.
Alam niyo po yun kung ano? Flood control. Gawa ng tao. Tama po ba ako? Huwag tayo magalit. Ganyan talaga. Pero kung iisipin po natin, kung kayo po ay kumikita ng 25,000 a month na empleyado sa loob ng 500 years, tsaka lang kayo kikita ng 1 billion. Ganun po kalaki yung 1 billion. Patay na tayo, hindi pa rin natin nakikitain kung 25,000 a month yung ating kikitain. Kaya napakalaki po ng pera ng billion-billion na po. Ayan. Kaya considered as human-induced household. Kaya sabi ko po sa inyo, sa paghahanda pagdating sa disaster, wala tayong maasahan kundi sarili lang natin sa ngayon. Kung hindi kaya ng sarili, humingi ng tulong. Ano po? Ayan. Kaya nandyan po ang barangay, kami, para magbigay po sa inyo ng tulong. Okay? Next. Sinabi ko po kanina sa madaling paliwanag, ang disaster po ay kalamidad or sakuna na pwedeng magdulot ng pagkawala ng buhay, kagamitan, ekonomiya at kapaligiran. Yan ang disaster. Malinaw na po? Okay. Ayon po sa World Risk Index report ng 2024, first po ang Pilipinas pagdating sa risk, sa disaster. Maganda po ba? Hindi, di ba? Kung nangyari halimbawa sa tennis, yung kay Iyana, yung nagte-tennis first, maganda. Pero sa disaster, number 1 po talaga tayo. Ang rason po niyan, nasa Pacific Ring of Fire po tayo at Typhoon Belt. Kaya ganyan po. Kaya ang maganda po gawin natin, sa ating palang pong pamilya, ay maghanda na po tayo. At yun po ituturo mamaya ng aking mga kasamahan kung ano yung dapat maghandaan. Okay? Tuloy ko na po para mas madali po tayo matapos. Para din shift to DRRM. Sabi po, ano po ba yung ginagawa natin dati? Pagdating sa usapin ng pamamahala ng pagpapababa ng bantang pangaliban o sa una o yung DRRM. Dati po, top-down centralized, mula sa itaas, pababa, ang nagiging utos pagdating sa usapin ng DRRM o yung pamamahala ng bantang pangaliban sa una. Ngayon po, bottom-up participatory. Kaya po kayo nandito, yun po yung reason, dapat tayo ay proactive. Wala pa po yung kalamidad o bagyo, tayo ay ready na. Okay? Simula pa lang po sa atin, sa tahanan, sa ating mga pamilya, handa na po tayo kung ano yung dapat nating gawin. Okay, Dogi? Sige. Okay, next. Disaster as function of physical hazard. Dado po. Kung bagyo lang yung pinaghahandaan ngayon, dapat, pagdating sa kalamidad, ang inuuna po natin ay yung walang kakayahan. Yung vulnerable groups, may edad, yung mga senior citizen, yung pong walang kakayahan ng lumikas, tulad ng may kapansanan, buntis, bata, may sakit, yung po yung mga vulnerable. Yung po yung inaalam po muna natin. Saka po tayo ililigtas yung ating mga sarili. Ano po? Dahil wala po talaga silang makayanan. Mga bedridden. Dati, focus sa responde, umulan, bumagyo, sugo. Papapatakan ng niyog, sugod pa rin. Ngayon po, ginagawa natin integrated approach. Pinag-aaralan po natin kung ano yung mga dapat na hakbang in case na meron pong kalamidad. Yun na po. Hindi po basta-basta nasugod kung sakali may baha. Ano po? Kaya dapat laging ready po tayo. Ihanda ang mga gamit, ihanda yung mga dapat na pang gamit na tatagal sa 3 araw yung pwede tuturo natin. Kakukuha mo lang? Ayan. Kailan? Bukod dun sa video kanina pinanood, ito po yung mga datos na nangyari sa buong Pilipinas. Yung mga catastrophe o yung mga malala na nangyari sa buong Pilipinas na disaster. 11 billion yung damages ng tropical storm Ondoy. Mababasa niyo po. 464 ang namatay. Buong earthquake. Ayan po yung mga datos. 2.25 billion damages. Bayon volcano eruption, 90,000 ang affected. Ngayon po,
Si Mayan po ay alert level 3. Ano po? Next, Taal Volcano Eruption. Siya po ay nananatiling sa alert level 1. Yan po noong 2020, 3 billion damage po nangyari. The next, yan. Alam niyo po yan? COVID. Yung mahal yung face shield. Tandaan niyo yun? 200 yung face shield. Yung alcohol, mahal. Face mask, mahal din. Tapos pag may kamag-anak ka or may kakilala kang namatay, hindi naman COVID, mapapatala na yun dun sa 54,214. Ano po? Ganun kalala yung COVID. Buong mundo po apektado dun sa COVID-19. Ano po? Umupo ka lang, batik ka na. Quarantine. Kasi po, masakit ang ulo. Quarantine. Ano po? Bawal lumabas, may quarantine pass. Disaster po talaga yung nangyari yun. Next, yan. Yung makakaalala po niyan, kung pamilyar po sa inyo. Wawawi, Stampede. Nabalitaan niyo po yan. Kung kay Winnie. Kasi po wala pong pagpaplano yung nangyari doon. Ang daming tao, maliit yung gate, nagkatulakan. Nung sinabi na mag-start na, nagtulakan. Meron ng crash, human crash or yung stampede. 73 ang namatay, 392 ang injured. Next, yan. Yung mga Hong Kong, nationalist. Yan. 8 ang namatay, 13 injured. Mendoza, ang pilido ng ano yan. Dito to, Mendoza po. Nangyari dyan, nang-hostage siya kasi may gusto siyang mangyari, hinihisudo sa gobyerno. Pero ang nangyari, napanood sa TV na hinaharas yung kapatid niya. Kaya siya nagkamot. Yun yung nangyari dyan, kaya maraming namatay. Next, maraming crisis. Yung nangyari sa maraming gera. Then next, Typhoon Yolanda. Ayan, nabalitaan niyo po yung pinakamalakas, pinakamapaminsalang bagyo sa buong Pilipinas. Ano? Yolanda. At ang tinamaan po niyan ay Leyte. At para po mas may paliwanag sa inyo yung nangyari dun sa Typhoon Yolanda, panoorin niyo po yung video. Ano po? Wala po. Before we have 856 families, but now only 534 families. I couldn't include that more than 70 families. Nag-ano siya nung magbagyo. Nagtuban niya? Nobody rescued us. Wash out sila. Nobody helped us. Ano nangyari sa kanila? Inaano? Wash away. Tama? Yung hapon ba rin na? Elementary pa ako dyan eh. The wind was so strong. Di mo makita yung few meters. Wala ka na makikita yung Anak ko, white sila na na. makikita mo. It's a storage. Sa maliit na bahay pa kami. Oo, doon pa kami dati. So, kayo na siya. The wind started at 5 o'clock in the morning. Tapos yung typhoon na Tapos, malakas pang isa yung by lumipas sa ata. 7 Lumipas kami o'clock, sa bahay ni Nakas. most of the houses are Lumipas kami. destroyed. Wala pa yung Wala nang bubong, and then bago pa rin ginagawa. Lumipas kami. tulong-tulong na lang to prevent na bibumagsak ang bahay. Yun. Dalawang taon ka We even decided to go downstairs kasi para maka-stop sa yero na lumilipad. But somebody shouted that there's a water. Hindi lang nila alam na wave na pala yung galing sa dagat. And I talked to the people here the other side of the barangay. That was 3 waves. The first one was big and destroyed the coconut trees. The other one bring the trees from the sea that destroyed the houses on the other side of the barangay. Ang level ng tubig is more than I think 12 feet or more. Higher than the house. By that time, so I was thinking na may mga casualty talaga. It lasted only for 30 minutes though.